Tubong Maguindanao, taga Cotabato. Ako po ay isa sa mga convener ng Maisog at ngayon ay part po ng Save the Philippines Coalition. Bago po ibigay o explain sa inyo ng maikli kung ano yung Save the Philippines Coalition, nais ko po lamang malaman kung meron po bang mga Maguindanaon dito. Pakilakas lang po, meron po bang mga Maguindanaon dito? Meron po bang mga Maranao? Mga Tausug? Dito, mga Sama at iba pang mga Bangsamoro. Tayo po sa farm ay hindi nakakalimot sa tulong ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Dahil po sa kanya, nagkaroon tayo ng klarong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa po ako sa gumawa ng batas na yan na binasa natin sa Kongreso at si President Duterte po ang pumirma ng batas na yan. Ngunit nung natapos na, nandyan na ang BARM, nandyan na ang block grant, nandyan na ang tulong ng gobyerno sa atin. Yung lahat na nakinabang sa tulong ng gobyerno ay nakalimutan na nila si President Duterte. Nung kinidnap si Duterte at dinala sa Hague, wala pong narinig na galing sa BARM na kinondem yung ginawa nila. Wala pong leader sa BARM na nagsasabi ng Marcos resign at sila po ay hinahayaan ang katiwalian at lahat ng mga masasamang ginagawa ng ating gobyerno. Kaya po kami sa Maisog, kasama ang iba't ibang grupo, noong January 24 at 28, 2024, pa rin ba? Kasi makapalamukha, iba talaga pag bangag. Makapalamukha. Walang iba kundi si President Duterte at si Congressman Sid Umab ang nag-expose ang corruption sa Congress, ang nag-expose sa bicameral insertions, ang nag-expose sa lahat ng katiwalaan ng gobyernong Bongbong Marcos Jr. Marami po tayong rallying ginawa sa Davao, sa Cebu, sa Dumaguete, sa Tacloban, dito sa Liwasan ng Bonifacio at sa iba pang mga lugar. Ngunit, nung nalaman na ng mga maraming grupo na tama po yung ating advokasya, tama po yung ating in-expose, ngayon sila mismo ang nandyan nagrarally. Sila mismo ang nagsasabi na Marcos resign. Pero tayo po sa Save the Coalition, Save the Philippines Coalition, ay nagkakaisa tayo. Iisa po yung ating advocacy. Iisa po ang ating pinaglalaban. Ang pinaglalaban namin ay ang Marcos na magnanakaw at bangag. Ano ang gagawin? Wala na siyang kapangyarihan, mamuno. Yun ang pinaglalaban. Yun po ang klarong programa nating gustong iparating sa lahat ng mamamayang Pilipino. Wala nang ibang solusyon dito. Wala nang ibang paraan para maihangon natin ang kapwa nating Pilipino. Sobra-sobra na po ang ginagawa nila. Ang latest na ginawa nila sa atin, sinasabi nila sa mga kapatid nating Kristiyano, ang 500 pesos po ay pwede ng pang Noche Buena. Tama po ba yun? Katangahan lang yun. Di ba po ba parang sampal yun sa atin? Panluloko lang yun. Muslim, nirerespeto natin ang Christmas. Pero bakit ganun po? Kung sila ang kumuha ng pera ng gobyerno, bilyon-bilyon ang kinukuha nila. Pero pag ang Pilipino, magse-celebrate kasama ang pamilya nila sa Noche Buena, ang ibibigay nila 500 pesos. Tama po ba yun? Anong klaseng logic, anong klaseng pag-iisip po yun ang meron ng gobyerno natin? So ngayon, magsama-sama tayo. Alam po ninyo, may nagsabi sa akin, bakit watak-watak tayo? Meron sa EDSA, meron dito sa Liwasan. Alam po ninyo, para po itong David versus Goliath. Kilala po ba ninyo si David? Sa Biblia at sa Quran. Tayo po, wala tayong bilyones. Hindi natin kayang bilhin
ang mga congressman, hindi natin kayang bilhin ang sino man. Pero ang ating kakampi, alam po ba ninyo kung sino? Wala tayong ibang kakampi kundi Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Diyos po ang ating kakampi. So ngayon, kung hindi po natin makayang paalisin siya ngayon, hindi po nagtatapos ang laban. Marami po itong mga panawagan ng ating gagawin. Isa-isahin natin ang mga Pilipino. Isa-isahin natin ang mga Pilipinong sumasakay sa MRT, sa LRT, na walang pakialam. Parang wala na silang nararamdaman. Apathetic na sila, wala na silang nakikita ang pag-asa ng ating bayan. Yung mga kapatid natin nandyan sa mall, lahat sila parang nawawalan na sila ng gana. Ang iniisip nila, wala ng pag-asa ang Pilipinas. Pero hindi po. Alam natin na darating ang panahon na yung 100 million Filipinos, ang isa lang ang isisigaw. At ang isisigaw po nila, Marcos resign! Marcos resign, and Marcos, you are fired. Wala na ang mandato sa'yo. Maraming salamat po.